Hindi naman talaga mabigat ang buhay. Nagiging mabigat lang siya dahil sa dami ng iniisip mo. Yung tipong pagod ka na, pero hindi mo rin ma-explain kung bakit pagod ka. Kasi kahit maliliit na bagay, napapalaki sa isip mo. Hindi mo namamalayan, ubos na pala ang energy mo sa mga bagay na hindi naman talaga dapat pinuproblema. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 11 bagay na pwede mong bitawan para gumaan kahit papaano ang pakiramdam mo araw-araw. Number 1, hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong ayaw sa'yo. Kasi kung iisipin mo, hindi naman talaga realistic na magustuhan ka ng lahat. Iba-iba ang pagpapalaki, iba-iba ang values, insecurities, at pananaw ng bawat tao. So kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-considerate o ka-genuine, may mga taong hindi ka talaga magugustuhan. And that's not always about you. Minsan, ang ayaw nila sa'yo ay reflection ng sarili nilang issues. Maybe, na-intimidate sila sa'yo. Maybe, na-insecure sila. Or maybe, hindi lang talaga kayo aligned ng personality. And that's okay. You don't have to shrink yourself just to fit into someone else's comfort zone. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka para lang matanggap ka ng taong hindi naman marunong mag-appreciate. Kung iisipin mo, ang pagpuproblema sa taong ayaw sa'yo, parang binigyan mo sila ng power over your peace. You keep replaying their words, their reactions, their attitude, hanggang ikaw na mismo ang nauubos. Samantalang sila, most of the time, hindi ka nga nila iniisip Kaya ikaw lang ang nahihirapan. Mas magandang tanungin mo ang sarili mo, worth it ba silang problemahin? Kasi kung hindi ka nila kayang i-value, bakit mo sila bibigyan ng sobrang halaga sa isip mo? Your energy is limited. Hindi mo kayang spread yan sa lahat ng tao, lalo na sa mga taong hindi naman deserve. And here's the truth, hindi mo kailangan ng approval nila para maging valid. Hindi mo kailangan ng validation para malaman na may worth ka. The right people, the right circle, they won't make you question yourself. Hindi mo kailangan mag-adjust ng todo. Hindi mo kailangan magpanggap. They'll accept you, your flaws, and all. So instead na ubusin mo ang oras mo sa kakaisip kung bakit ayaw ka nila, gamitin mo na lang ang oras mo para mas kilalanin kung sino ka talaga. Improve where you need to grow, yes, but not to impress them. Do it for yourself. Because at the end of the day, mas mahalaga yung respeto mo sa sarili mo kaysa sa opinyon ng taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Number 2, hindi mo dapat pinoproblema ang maliit na bagay na lilipas din. Pero aminin mo, minsan dito pa tayo pinaka-nadadali. Yung simpleng late ka lang ng ilang minuto, yung hindi ka na-replyan agad, yung may nasabi ang isang tao na medyo off, bigla mo nang pinapaikot sa isip mo buong araw. Parang ang liit na bagay, pero pinalalaki mo hanggang maging mabigat. Ang problema kasi, kapag binigyan mo ng sobrang atensyon ang maliit na bagay, nagiging malaki siya sa pakiramdam mo. Your mind magnifies what you focus on. Kaya yung simpleng inconvenience, nagiging stress. Yung maliit na misunderstanding, nagiging overthinking. Tapos mapapansin mo, pagdating ng kinabukasan, wala na pala siyang impact. As in, hindi na siya relevant. Pero ikaw, napagod ka na kahapon kakaisip. Minsan kailangan mo lang itanong sa sarili mo, magmamatter pa ba to after a week? After a month? Kung hindi naman, bakit mo ibibigay ang peace of mind mo ngayon? Not everything deserves a reaction. Hindi lahat ng nangyayari kailangan mong patulan o dibdibin. Relatable to, lalo na sa araw-araw na buhay. Halimbawa, na traffic ka, may maliit na aberya, awkward moments, o kahit simpleng pagkakamali. Oo, nakakainis sa moment, pero temporary lang yan. It will pass. Hindi ito worth ng energy mo kung sisirain lang nito ang buong araw mo. Ang totoo, hindi naman talaga mawawala ang maliliit na problema. Parte yan ng buhay. Pero may choice ka kung paano ka magre-react. You can either let it ruin your mood or you can let it go and move on. Kasi kung bawat maliit na bagay papatulan mo, mapapagod ka talaga. Mauubos ka sa mga bagay na hindi naman talaga importante in the long run. Maturity is choosing peace over being affected. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin, marunong ka nang pumili kung saan mo ilalagay ang energy mo. You protect your mind, your emotions, your day. So next time na may maliit na bagay na nakakainis o nakaka-stress, huminto ka muna. Just breathe. Tanungin mo ang sarili mo,
kung worth it ba talaga. Most of the time, hindi ito worth it. At doon mo marirealize na ang dami mong pinoproblema dati na hindi naman talaga dapat. Number 3, hindi mo dapat pinoproblema ang hindi pa nangyayari. Pero aminin mo, ito yung isa sa pinakamadaling gawin. Yung tipong tahimik ka lang, tapos biglang may papasok na what if sa isip mo. What if mag-fail ako? What if mapahiya ako? What if may mangyaring masama? At bago mo pa namalayan, gumagawa ka na ng senaryo sa utak mo na parang sigurado ng mangyayari kahit wala naman talagang ebidensya. Ganito kasi yan. Your mind is trying to protect you. Gusto ka nitong ihanda sa possible pain, kaya inuunahan na niya. Pero ang problema, imbis na makatulong, lalo ka lang nitong pinapagod. You end up suffering twice. Una, nagsasuffer ka na sa imagination mo. At pangalawa, magsasuffer ka ulit kung mangyari man talaga. Eh kadalasan, hindi naman nangyayari yung kinakatakutan mo. Ang overthinking sa future, parang nagbabayad ka ng utang na hindi mo pa naman sigurado kung kukunin mo. You're stressing over something that doesn't exist yet. At habang ginagawa mo yun, nawawala ka sa present moment. Hindi mo na napapansin kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung kaya mong gawin ngayon, at kung ano yung dapat mong i-enjoy ngayon. Minsan, kailangan mong i-remind ang sarili mo na hindi lahat ng naiisip mo ay totoo. Just because you imagined it doesn't mean it will happen. Hindi porket may possibility, automatic na reality na siya. There are so many outcomes in life. Hindi lang yung pinaka-worst case scenario na iniisip mo. Mas okay na gamitin mo yung energy mo sa mga bagay na may control ka ngayon. Kung may darating na problema, saka mo harapin. Because trust this, mas kaya mong i-handle ang sitwasyon kapag nandyan na, kaysa sa iniisip mo pa lang. You are more capable than your fears make you believe. At kung may mangyari mang hindi maganda, hindi ibig sabihin katapusan na. People adapt. You adjust. You figure things out. Hindi mo pa man alam ngayon kung paano, pero pag nandun ka na sa sitwasyon, may lalabas at lalabas na paraan. So instead na hayaan mong kontrolin ka ng what if, subukan mong palitan ng what now. Ano yung pwede mong gawin ngayon? Ano yung maliit na hakbang na kaya mong simulan ngayon? Kasi doon ka may power. Hindi sa future na hindi pa nangyayari, kundi sa present na hawak mo ngayon. Hindi mo kailangang i-figure out ang buong buhay mo ngayong araw. One step at a time is enough. And sometimes, peace comes not from having all the answers, but from accepting that you don't need them yet. Number 4, hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong hindi marunong mag-appreciate sa'yo. Kahit pa binigay mo na yung best mo, kasi minsan, kahit gaano ka pa ka-effort, ka-consistent, at ka-genuine, kung yung tao ay hindi marunong makakita ng value, hindi talaga nila yun makikita. It's not because kulang ka. It's because hindi sila trained, emotionally or mentally, to recognize what you bring to the table. Ang hirap dito, minsan ikaw pa yung nagdududa sa sarili mo. Parang napapatanong ka, hindi pa ba sapat? Ano pa bang kulang? Hanggang sa napupunta ka sa point na nag-o-overgive ka na, just hoping na one day, mapapansin ka rin nila. But the truth is, appreciation is not something you beg for. It's something that should be naturally given by the right people. Kapag patuloy mong hinahabol ang validation ng taong hindi marunong mag-appreciate, unti-unti mong nauubos ang sarili mo. You start pouring more and more kahit wala nang bumabalik. Parang ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Ikaw na lang ang umiintindi. Ikaw na lang ang nag-a-adjust. And that's exhausting. Hindi yan healthy. Because relationships, whether friendship, family, or love, should feel like a two-way street, not one-sided sacrifice. Minsan, hindi nila kayang i-appreciate ka dahil sanay sila na nandyan ka lang. Na kahit anong mangyari, magbibigay ka pa rin. So they stop noticing. They stop valuing. Not because wala kang halaga, but because naging normal ka na sa kanila. And sadly, people often take for granted what is always available. Pero kailangan mong maintindihan, hindi mo trabahong turuan ng isang tao kung paano ka pahalagahan, kung paulit-ulit na nilang pinapakita na ayaw nila. You can communicate, you can express, pero kung sarado sila, hindi mo na kontrolado yun. At some point, you have to choose yourself. You deserve to be appreciated without begging for it. You deserve people who say thank you without being reminded, who notice your effort without you pointing it out,
who value your presence without you proving your worth over and over again. That's the kind of energy you should surround yourself with. Kaya imbis na ubusin mo ang sarili mo sa taong hindi marunong tumingin, ilayo mo na lang ang focus mo. Invest your time, your care, your love sa mga taong marunong magbalik kahit hindi equal. Pero at least sincere. Because at the end of the day, hindi nasusukat ang halaga mo sa kung paano ka tratuhin ng maling tao. Your worth stays the same kahit hindi nila kayang makita. Number 5, hindi mo dapat pinoproblema ang rejection. Aminin natin, masakit talaga ang rejection. Yung pakiramdam na tinanggihan ka. Parang may kurot sa ego at sa puso mo. Parang may boses sa isip mo na nagtatanong, may kulang pa ba sa akin? Pero ang totoo, hindi lahat ng rejection ay tungkol sa kakulangan mo. Minsan, hindi ka lang talaga para dun. Think about it this way. May mga bagay sa buhay na kahit anong pilit mo, hindi talaga mag-work. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi lang kayo aligned. Pwedeng timing ang problema, pwedeng hindi ikaw ang hinahanap nila, o pwedeng may mas bagay lang talaga sa sitwasyon na yun. And that's okay. Rejection is not always a denial of your worth. It's often a redirection of your path. Ang problema kasi, kapag na-reject ka, madalas ginagawa mong personal lahat. Iniisip mo na parang verdict yon sa buong pagkatao mo. Pero hindi naman ganun. One no doesn't define who you are. Hindi ibig sabihin na tinanggihan ka sa isang opportunity, ibig sabihin wala ka ng value. It just means that specific door wasn't meant for you. At kung tutuusin, kung lahat ng gusto mo ay napupunta sa'yo, hindi mo rin matutunan kung paano maging resilient. Rejection teaches you how to handle discomfort, how to stand up again, at kung paano mas kilalanin ang sarili mo. It focuses you to grow in ways na hindi mangyayari kung puro yes lang ang naririnig mo. Minsan din, yung rejection na akala mo malas, yun pa pala ang magliligtas sa'yo sa maling direksyon. Ilang beses ka na bang tumingin sa nakaraan at narealize na buti na lang hindi nangyari yun? That's the thing. Hindi mo pala nakikita ngayon kung bakit nangyari, pero darating yung time na mag-make sense siya. So, instead na katakutan mo ang rejection, try to see it differently. Treat it as feedback, not failure. Learn what you can, then move forward. Hindi mo kailangang magstay sa sakit. You acknowledge it, you grow from it, then you let it go. At tandaan mo, every successful person you admire has faced rejection. Probably more times than you think. The difference is, hindi sila tumigil. They didn't let rejection define them. Ginamit nila yon bilang stepping stone. Kaya sa susunod na ma-reject ka, huwag mong isipin na katapusan na yon. Baka start pa lang yon ng mas tamang direksyon para sa'yo. Because sometimes, what feels like a setback is actually a setup for something better. Number 6, hindi mo dapat pinoproblema ang pag-iisa paminsan-minsan. Sa una, parang ang bigat niya sa pakiramdam. Kasi sanay tayo na laging may kausap, may kasama, may distraction. Pero kapag biglang tahimik na, parang ang daming pumapasok sa isip mo. You start overthinking, questioning yourself, even feeling like something is wrong. Pero ang totoo, hindi lahat ng pag-iisa ay loneliness. May malaking difference ang pagiging mag-isa at pagiging malungkot. You can be alone without feeling empty. At minsan, yung pag-iisa pa nga ang pinakakailangan mo para marinig mo ulit ang sarili mong boses. Kasi sa araw-araw, ang daming ingay. Mga opinion ng ibang tao, expectations, social media, pressure. Halos hindi mo na alam kung ano ba talaga ang gusto mo at hindi lang impluwensya ng iba. Kapag natuto kang maging okay kahit pag-isa ka, doon mo mararamdaman ang tunay na freedom. Hindi ka na dependent sa presence ng iba para sumaya. You can enjoy your own company, your own thoughts, your own pace. Hindi mo kailangan maghintay ng message. Hindi mo kailangan maghanap ng validation. You become emotionally independent. At totoo lang, doon ka rin mas lumalalim bilang tao. Kasi kapag mag-isa ka, wala kang choice kundi harapin ang sarili mo. Harapin yung fears mo, insecurities mo, at dreams mo. Hindi siya laging komportable, pero doon nangyayari ang growth. That's where healing begins. Minsan kasi, natatakot tayo sa pag-iisa. Kasi feeling natin, ibig sabihin wala tayong halaga o walang gustong makasama tayo. Pero hindi ganun yon. Sometimes, solitude is not rejection. It's redirection. It's space for you to reset, to breathe, to reconnect.
And the more na tinatakasan mo ang pag-iisa, mas lalo kang nagiging dependent sa ibang tao para maging okay. Pero kapag natutunan mong yakapin ito, kahit pa unti-unti, mapapansin mo na hindi ka na basta-bastang naapektuhan ng pagkawala o distansya ng iba. Kasi buo ka na, kahit ikaw lang. So, instead na matakot ka sa mga moments na mag-isa ka, try mo siyang tingnan as pagkakataon, a chance to slow down, to reflect, to just be. Kasi hindi mo kailangang punuin lagi ang buhay mo ng tao para maging meaningful. Minsan, sapat na yung tahimik basta kasama mo ang sarili mo. At okay ka doon. Number 7, hindi mo dapat pinoproblema ang mga taong umalis sa buhay mo. Kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kabiglaan. Kasi aminin mo man o hindi, minsan mas masakit yung pagkawala kaysa sa dahilan kung bakit sila umalis. You keep asking yourself, sana ko nagkulang? Ano bang ginawa kong mali? Hanggang sa paulit-ulit mo nang binabalikan ng mga alaala, hoping na may mabago ka pa kahit wala na talaga. Pero ito ang reality. Hindi lahat ng umaalis ay dahil may mali sa'yo. Minsan, chapter lang talaga nila sa buhay mo ang natapos. People come and go. Not always because you failed, but because the connection has already served its purpose. Masakit tanggapin, pero hindi lahat ng tao ay meant to stay hanggang dulo. Kung iisipin mo, kapag pinipilit mong intindihin ang bawat detalye kung bakit sila umaalis, ikaw lang na-stuck. Habang sila, naka-move on na, tuloy sa buhay nila. Ikaw naman, nandun pa rin, hawak-hawak ang mga tanong na wala namang kasiguraduhan na masasagot. And that's the painful part. You're holding on to something that's already gone. Minsan kailangan mong tanggapin that closure doesn't always come from them. Hindi sila laging babalik para magpaliwanag o humingi ng sorry. Sometimes, closure comes from you when you finally decide to stop chasing answers and start choosing your peace. Kasi kung hihintayin mo pa sila para lang makalaya ka, matatagalan ka talaga. At isipin mo rin, kung ang isang tao ay kayang umalis ng ganun na lang, kahit alam nilang masasaktan ka, does that really look like someone na dapat mong panghawakan? Kung ang taong tunay na pinapahalagahan ka, hindi ka basta-bastang iiwan, lalo na kung kaya pa namang ayusin. They stay, they communicate, they fight for the connection. Hindi ibig sabihin na wala kang silbi dahil may umalis. Hindi ibig sabihin na kulang ka. Minsan, hindi lang talaga kayo tugma sa isa't isa sa panahon na yon. And that's okay. Hindi lahat ng connection ay meant to last. But doesn't mean na walang halaga yung pinagsamahan nyo. It just means tapos na yung part na yon ng story mo. Instead na ubusin mo ang sarili mo kakaisip sa kanila, mas piliin mong buuin ulit ang sarili mo. Redirect mo yung energy mo sa mga taong nandyan pa. Sa mga taong pinipiling manatili. Kasi doon ka talaga dapat mag-invest sa mga hindi ka iniiwan. At balang araw, marirealize mo rin na yung pagkawala nila, hindi pala pagkawala, kundi space para sa mas tamang tao, mas tamang pagkakataon, at mas healthy na version ng buhay mo. Sometimes, losing peace is actually how you find yourself again. Number 8, hindi mo dapat pinoproblema ang bawat detalye ng buhay mo. Kahit minsan feeling mo, kailangan mong kontrolin ang lahat para maging okay ang outcome. Because the more na pinipilit mong i-manage every single detail, the more kang na-stress, napapagod, at nauubos mentally. Parang gusto mong siguraduhin na walang mali, walang sablay, lahat planado. Pero ang totoo, hindi ganun gumagana ang buhay. May mga bagay talaga na hindi mo kayang i-predict. Kahit gaano ka ka-organized, kahit gaano ka ka-disciplined o ka-careful, may unexpected na mangyayari at mangyayari. And that's normal. Hindi ibig sabihin nun, mali ka o kulang ka. It just means life is happening. Minsan, ang problema, hindi yung situation, kundi yung tendency mong i-overthink ang bawat maliit na bagay. Yung simpleng desisyon, pinapalaki mo sa isip mo. Yung mga what if, paulit-ulit mong iniisip hanggang maparalyze ka na. What if magkamali ako? What if hindi gumana? What if hindi ito yung tamang choice? Hanggang sa imbis na umusad ka, natigil ka na lang kakaisip. Here's the truth. You don't need to have everything figured out. Hindi mo kailangan ng perfect plan bago ka gumalaw. Sometimes, clarity comes after action, not before it. Kailangan mo lang magsimula kahit hindi pa buo ang lahat. Kasi habang ginagawa mo, doon mo mas naiintindihan kung ano talaga ang tama para sa'yo. At isipin mo rin, ilang beses ka na bang nag-overthink ng isang bagay, tapos nung nangyari na,
hindi naman pala kasing bigat ng iniisip mo. Madalas, mas nakakatakot yung imagination mo kaysa sa reality. You suffer more in your mind than in real life. Hindi mo rin kailangan kontrolin ang lahat para maging maayos ang buhay mo. Control what you can. Control your effort, your mindset, your decisions. Pero yung resulta, wala talaga sa'yo yun. And that's where trust comes in. Trust the process. Trust na kahit hindi mo alam ang buong picture, may direksyon pa rin ang mga nangyayari. Kapag natutunan mong bitawan yung urge na kontrolin ang bawat detalye, doon papasok ang peace. Mas gumagaan ang pakiramdam mo. Mas nagiging present ka. Mas nai-enjoy mo yung journey. Instead na puro ka na lang anticipation at anxiety sa future. Because at the end of the day, hindi naman perfection ang goal, kundi progress at growth. Hindi mo kailangan maging laging tama. Hindi mo kailangang alam lahat. Minsan, sapat na yung gumagalaw ka, natututo ka, at patuloy kang umaabante kahit hindi klaro ang lahat. So, breathe a little. Relax yung grip. Hindi mo kailangang hawakan ang buong mundo para lang maging okay ang buhay mo. Sometimes, you just have to move forward and let life meet you halfway. Number 9, hindi mo dapat pinoproblema ang opinyon ng ibang tao tungkol sa'yo. Kasi kung iisipin mo talaga, ang daming tao sa mundo at bawat isa may kanya-kanyang perspective, bias at pinanggagalingan ng judgment. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin sila. You can do your best, be kind, be honest, be hardworking, pero may isang tao pa rin na hindi ka magugustuhan. Not because may mali ka, but because hindi ka aligned sa expectations nila. And that's the part most people forget. Hindi ka ginawa para i-please ang lahat. Minsan, nagiging problema na lang ang opinyon ng iba kapag binigyan mo sila ng sobrang power sa isip mo. You start overthinking everything. Ano kayang iniisip nila sa sinabi ko? Mukha ba akong tanga? Baka may nasabi akong mali. Hanggang sa nauubos ka nakakaisip ng bagay na hindi mo naman kontrolado. But the reality is, people are often too busy with their own lives. Yung iniisip mo na malaking issue tungkol sa'yo, minsan mabilis lang din nilang nakakalimutan. Ikaw lang ang na-stuck sa thought loop, while life goes on for them like nothing happened. Kaya mahalagang matutunan mo na hindi lahat ng opinion ay kailangan mong pakinggan, kailangan mong i-process o i-take personally. Some opinions are just noise. Minsan projection lang yun ng insecurities nila or misunderstanding lang ng sitwasyon. Hindi lahat ng sinasabi tungkol sa'yo ay totoo. Minsan, interpretation lang nila yun. If you keep living your life trying to satisfy everyone's opinion, you will lose yourself in the process. You'll start changing your personality depending on who you're with. You'll become careful with every word, every action, every move. Parang lagi kang may invisible audience na binabantayan ka. That kind of life is exhausting. Burnout is inevitable. The freedom comes when you realize, I don't need everyone to understand me. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong pagkatao mo sa bawat tao. Hindi mo kailangang i-prove ang worth mo sa bawat opinyon na lumalabas tungkol sa'yo. Because at the end of the day, your value doesn't change based on someone's opinion. You are not defined by their assumptions, judgments, or misunderstandings. You are defined by who you are when no one is watching, and how you choose to live your life when you stop chasing approval. Mas gumagaan ang buhay mo kapag natutunan mong pumili kung kaninong opinion lang ang mahalaga. Yung mga taong tunay na nakakakilala sa'yo, hindi yung mga taong dumadaan lang. Everything else, just let it pass. Number 10, hindi mo dapat pinoproblema ang mga bagay na wala kang kontrol. Kahit gaano pa kadaling sabihin, mahirap talaga siyang gawin in real life. Kasi natural sa tao ang mag-overthink, mag-imagine ang worst case scenario, at gustong i-fix lahat ng problema sa paligid niya. Pero ang hindi natin madalas napapansin, habang sinusubukan nating kontrolin ang hindi natin kaya, unti-unti rin tayong nauubos. May mga bagay talaga na kahit anong effort mo, hindi mo mababago. You can't control the weather. You can't control other people's decisions. And you can't control how someone will treat you no matter how good your intentions are. And yet, doon madalas nauubos ang energy natin. Doon sa mga bagay na hindi naman natin hawak. Parang nagbubuhat ka ng mabigat na bagay na hindi naman talaga ikaw ang dapat bumuhat in the first place. Halimbawa, may sinabi ang ibang tao tungkol sa'yo. Natural na masaktan ka. Natural na maapektuhan ka. Pero kung paulit-ulit mong iisipin at i-replay sa utak mo, parang binibigyan mo sila ng permanent space sa isip mo.
Samantalang sila, naka-move on na. Busy na sila sa sarili nilang buhay. Ikaw lang yung na-stuck sa moment na hindi nila iniisip. That's the painful part of overthinking. Ikaw ang nauubos, sila hindi. Same thing sa future. You try to predict everything, plan every possible outcome, and prepare for every worst case scenario. But the truth is, no matter how much you think, life will still surprise you. Hindi mo makukontrol lahat ng mangyayari bukas. You can only prepare, do your best today, and trust the process. Kasi kung lahat ng bagay ipiplease mo muna bago ka kumilos, wala ka na talagang gagalawin. Mas healthy mindset is acceptance not in a way na sumusuko ka, but in a way na marunong kang mag-distinguish kung ano ang kaya mong baguhin at kung ano ang hindi. Focus your energy on what you can control. Your actions, your mindset, your effort, your discipline, your response. Yun lang talaga ang tunay mong hawak. Because at the end of the day, stress doesn't come from the problem itself. It comes from trying to control what was never yours to control. And once you learn to let that go, you'll notice something powerful. Mas gumagaan ang buhay mo, mas klaro ka mag-isip, at mas tahimik ang loob mo. Number 11, hindi mo dapat pinoproblema ang pagiging behind sa buhay. Kahit minsan parang ang bigat nitong isipin, lalo na kapag nag-scroll ka sa social media at parang lahat ng tao may na-achieve na. May kotse na, may bahay na, may travel na, may career na. Habang ikaw, parang stuck pa rin sa parehong sitwasyon. That feeling can be really loud in your head. Like may invisible timer na humahabol sa'yo. Pero ang hindi mo nakikita sa comparison na yan, highlights lang ang pinapakita ng iba. Hindi mo nakikita yung struggles, yung delays, rejections, failures, at breakdowns na pinagdadaanan nila behind the scenes. So what you see, it's just the curated version. At kapag inihambing mo yung buong buhay mo sa highlight reel ng ibang tao, talagang talo ka sa comparison game. The truth is, life is not a race. Walang universal timeline na dapat by 20, may ganito ka na. By 25, may ganyan ka na. By 30, settled ka na dapat. That kind of thinking creates unnecessary pressure na hindi naman talaga totoo. Kasi may mga taong early achievers, may late bloomers, at may mga taong slow burn pero steady. Iba-iba tayo ng pace, and that doesn't make anyone less. Minsan ang feeling na behind ka comes from expectation mo sa sarili mo or sa expectations ng ibang tao. Parang may invisible checklist ka na hindi mo pa natatapos, kaya feeling mo kulang ka. Pero ang tanong talaga ay kaninong timeline ba to? Sa'yo ba talaga? Or sa standard ng society, pamilya, o social media? Hindi mo rin nakikita na kahit yung late progress mo, may value pa rin yun. May growth na nangyayari kahit hindi siya visible agad. Hindi porket hindi pa obvious ang resulta, wala nang nangyayari sa background. Sometimes, you're just building quietly. Your skills, mindset, resilience, things that will matter later on. And honestly, yung pagiging behind is often just a perspective, not a fact. You might feel behind in one area, pero ahead ka naman sa ibang bagay na hindi mo napapansin. Maybe emotionally, mas aware ka. Maybe mas resilient ka. Maybe mas grounded ka kaysa sa iba na mukhang successful pero struggling internally. So instead of asking, bakit ako naiwan? Try shifting it to, ano ang tinuturo ng journey ko ngayon? Kasi kapag tumigil ka na sa comparison, mas makikita mo na may sarili kang path na hindi kailangan kapareho ng iba. At the end of the day, hindi sukatan ng worth mo ang bilis mo. Hindi ka late, hindi ka behind. You are just on your own timeline. And as long as you keep moving, kahit gaano pa kabagal, you're still progressing.